Nakakatakot na banta ni Vladimir Putin. Matatapos na ang ikatlong taon ng labanan na pumatay sa halos 1,000,000 katao, hindi pa rin masakop-sakop ang Ukraine. Halos mapulpos na ang bansa at hindi mabilang ang nawala ng tirahan. Tila hindi natitigil pa ang putukan ng dalawa. Dahil sa tulong na natatanggap ng mga Ukrainians, nagbitaw ng banta si Putin na gagamit ito ng sandata nuklear upang tuluyan ng mabura ang bansa sa mapa. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ilang beses na itong nagbanta na gagamit ng nuklear upang sindakin ang mga nasa paligid. Pero ang katotohanan ay, takot ang Pangulong ito'y gamitin. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Nag-e-escalate na ang labanan sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Kapag sinabing nag-e-escalate, ibig sabihin ay gumagamit ng mas nakamamatay na paraan sa giyera ang magkabilang panig. Para bang escalator na pataas at papuntang nuclear war. Una, nag-escalate ang Russia nang gumamit ito ng hypersonic missile laban sa Ukraine. Tapos, nag-escalate ang Ukraine nang sumalakay ito sa Kursk. Nag-escalate muli ang Russia at sinali ang North Korea sa labanan. Tapos nag-escalate muli ang Ukraine nang gamitin ang mga ATACMS at Storm Shadow ng kanluran. Ngayon, nag-escalate na naman ang Russia nang nagpalipad ito ng experimental missile sa Ukraine. Pataas ng pataas, papuntang nuclear war. Iyan ang sabi nila. Buwan ng Nobyembre taong 2024, at nag-saber rattling na naman ang pinuno ng Russia o nagpakitang tapang. Binalita ng The Hindu na pinirmahan ni Putin ang bagong doktrina ng Russia hinggil sa paggamit ng sandata nuklear. Sa lumang bersyon nakasaad na maaari lamang itong gamitin sa bansang direktang peligro sa Russia, katulad ng Ukraine. Pero sa bagong direksyon, pwede nang idama yung mga bansang sumusuporta kung meron din silang nuklear. Binago nga ng Kremlin ang kanilang patakaran hinggil sa paggamit ng sandata nuklear. At syempre, ang pinasasaringan nito ay ang samahan ng NATO. Marami sa Pilipinas ang umaasa na sa takot kay Putin, dali-dali ang susuko ang buong Europa. Dahil sa binagong doktrina, marami ang nabahala, nabigla at nalantang parang halaman sa tuyot na hardin. Heto na raw at lulusawin na ni Putin ang Ukraine. Babagsakan na raw ito ng bomba nuklear at taas kamay susuko ang sobra sa 1,000,000 sundalo ng NATO at magiging alipin at pagtatanimin ng gulay sa bukid. Kung babasahin yung mga lumabas na balita na ikinalat ng Hindustan Times at ang kapatid nitong Times of India, mga taga-suporta ng Hamas at Hezbollah, na totoo daw ang banta ni Putin na darating na ang ikatlong digmaang pandaigdig. At inulat pa nga na hinimatay raw si Biden sa matinding takot at baka pasukuin ni Putin ang buong mundo. Pero ang tanong ay, kaya ba niya itong gawin? Russia is warning it could make a preemptive strike against NATO's anti-missile defense shield planned for Europe if the US persists in going ahead. Marami sa Pilipinas ang naniniwala sa banta ni Putin at mas mainam daw na sumuko na lang ang mga Ukrainian kaysa mamatay, katulad ng pagsuko ng Pilipinas sa mga Hapon noong World War II. Totoo naman ang banta dahil pinahayag nga ito ni Putin, pero ang tanong ay kung gagawin ba niya ang banta. Ika nga, he can talk the talk.
but can he walk the walk? Kung matatandaan, taong 2015, binalita sa The Independent na pasasabugan daw ni Putin ng sandata nuklear ang Navy ng Denmark kung sasali ito sa Missile Defense Shield ng NATO. Nakagigimbal na banta, pero imbis na matakot, sa sumunod na taon, inulat ng Defense News na sumali pa rin ang Denmark sa ballistic missile defense ng NATO. At sa gulat ng marami, hindi naman ginawa ni Putin ang kanyang banta. Makalipas ang ilang taon, buwan ng Abril taong 2022, matatandaan na umamba na naman si Putin. Pinahayag sa The Guardian na magpapadala daw ito ng mga sandata nuklear sa Baltic o sa bandang itaas ng Europa kung sasali ang mga bansang Sweden at Finland sa NATO. Marami sa Pilipinas ang naniwala na natakot ang mga Swedes at mga Finnish sa banta. Pero binalita sa Al Jazeera buwan ng Marso taong 2024 na sumali na ang Sweden sa NATO matapos ang ilang dekada bilang neutral na bansa. Tapos sa sumunod na buwan ng Abril, pinahayag sa Reuters na sumali na rin ang Finland sa NATO sa isang makasaysayang kaganapan. Marami ang naghintay sa malalakas na pagpapasabog ng bomba nuklear ni Putin. Pero hindi niya ginawa ang kanyang banta. Taong 2023, pinaghanda na ni Putin ang kanyang militar sa isang pagsasanay sa nuklear. Pero ano na? Tapos nagbanta din ito na maglalagay ng nuklear sa Belarus na nasa itaas ng Ukraine. Ano na ang nangyari? Tapos buwan ng September 2024 sa GB News, nagbanta na naman si Putin na gegerahin niya ang UK at NATO kung gagamit ng Storm Shadow ang Ukraine laban sa Russia. Isang matinding banta na naman mula sa presidente. Pero makalipas ang ilang buwan, binalita sa Al Jazeera na tinira ng Ukraine ng Russia gamit ang Storm Shadow missiles. Pero hindi naman ginawa ni Putin ang kanyang malagim na banta. Kaya pinahayag sa Reuters na malayo na gumamit si Putin ng sandata nuklear kahit na magbanta pa ito ng magbanta. Anong aral ang mapupulot dito? Nakakatakot man ang bantang lulusawin ni Putin ang mga bansang tutulong sa Ukraine gamit ang sandata nuklear. Malayo itong mangyari. Isa sa mga dahilan ay alam ni Putin na napapaligiran siya ng mga bansang may sandata nuklear din. Maaring wala siyang pakialam kung siya ay mamatay, pero maraming mga Ruso ang ayaw sa gera na baka madamay. At ang mga ito ay mag-alsa laban sa kanyang pamunuan. Kaya ang pananakot ay para lamang sa mga natatakot. Hindi ba't ang sabi, ang latang walang laman, sipain sa kalsaday, lubos ang ingay. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.